Kaugnay pa rin po ng mga pahayag ni SPO3 Arthur Las Cañas, makakapanayan po natin si Justice Secretary Vitaliano Aguirre II. Magandang tanghali po sa inyo, Secretary Aguirre. Si Connie Season po ito. Magandang tanghali, Connie. Unang-una, reaksyon niyo po ano? Taga-subaybay dyan sa Alright. Sir, GMA7. Okay. reaksyon niyo ho dito sa pagbaliktad ni SPO3 Arthur Las Cañas. Meron daw na Davao Death Squad at iginiid niyang si Pangulong Duterte ang nasa likod nito. Alam nyo, hindi ko po napakinggan yung kanyang yung sinabi. May nagsabi lang sa akin. Ngunit yung sa Davao Death Squad na yan, ako ang lawyer ni President Duterte noong 2009 tungkol dyan sa sinasabi niyang yung mga hinukay na mga nilibing daw ata. I'm not sure kung anong sinabi niya. Hindi ko nga napakinggan. Pero wala namang lumabas nung panahon yun. At actually, nung panahon yun ang chairman ng Human Rights Commission ay si Secretary De Lima. Wala naman siyang na-file nung kahit ano. Kayo ho ba sa DOJ, may balak ho kayong imbestigahan ito pong mga bagong ibinunyag ni SPO3 Arthur Las Cañas? Pag may complaint, any complaint, handa kaming imbestigahan. Pag may complaint. Initially, ang sabi po ni SPO3 Arthur Las Cañas, ang kanyang dahilan sa pagbago ng kanyang pahayag ay dahil na konsensya siya. Pero sa tingin niyo ho, based on kung ano ho ang mga nakarating sa inyong report, ano ho kaya ang naging dahilan sa kanyang pagbabago ng statement? I'm sorry, Connie. Talagang wala pa akong alam dyan. So, alam mo naman yan, yung mga nandyan sa kabila, napakaraming pera niyang mga yan, kaya hindi natin malalaman kung anong naging dahilan dyan. Pero masyadong too late na siya para salita ng kontra kay Presidente Duterte. Dapat nung paman. Kaya yung kanyang credibility will suffer. Meron na ho ba kayong pagkakataon na makapag-usap po sa Malacanang or patungkol po dito sa naging pahayag nito? Ngayong pong araw na ito? Wala po. At actually, nandito ako sa labas ngayon. Meron akong appointment. At pagkaalam ko, yan ay it happened only about mga 2 hours ago. So, wala namang any crisis na nangyayari sa Malacanang because of him. Alright, marami pong salamat na lamang sa inyo pong ibinigay sa aming oras at makikibalita po muli kami sa inyo kapag meron na ho kayong mga nakalap na iba pang detalye ukol po dito. Sige, Connie. Okay. Marami pong salamat. Yan naman po si Justice Secretary Vitaliano Aguirre II. Sa pag-assault sa bahay na yon, doon po sa Laod Quarry, lead by SPO4 Bin Laod. After 5 days of training, niread namin yung bahay ni Alan Tancio, lead by Chris Lanay at saka yung mga dating rebel returnees ng New People's Army. Dito po napatay ang katulong ni Alan Tancio. Wala po kaming nakuhang shabu. At dito nag-umpisa ang Davao Death Squad. Dahil po may iniwan kaming note na ito huwag pamarisan, and then nakalagay doon, Davao Death Squad. Ito po ang umpisa. Sa lahat po mga ginagawa naming pagpatay sa Davao City, ilibing man o itapon namin sa laot, ito po ay binabayaran kami ni Mayor Rody Duterte. Kadalasan 20,000, minsan 50,000, at depende po sa status ng target, minsan 100,000. Ako po ay tumanggap ng allowance galing sa Office of the Mayor ng matagal ng panahon. Tumanggap ako ng 100,000 pesos. Una ko pong tatalakayin yung sinabi ni Edgar Matubato noon sa Senado. Yun po ang bombing ng mga Muslim mosque. Ito po ay totoo. Isa po ako sa inutusan ni Mayor Rody Duterte personal. Ako, si Major Makasait, Major Asintista, SPO4 Bin Laod, SPO4 Desiderio Clorebel, SPO4 the late Boy Pabo,
SPO3 Cherry Baguhin, SPO3 Teodoro Pagidopon, and SPO2 June Narisma. Nung nangyari po ang pagbomba sa San Pedro Cathedral, kung hindi ako nagkamali, 2 days after, pumunta si Mayor Rudy sa opisina ng anti-crime group. At dahil kami po ang core group, kami lang po ang personal na inutusan niya na gumanti sa pagbomba ng San Pedro Cathedral sa pamamagitan ng pagbomba sa mga Muslim mosques na within the EOR of Davao City. Hinati po ang grupo namin sa 3 group with the support of the Rebel Returnees Group. Ang grupo ko po ay pinangunahan ni SPO4 Dick Loribel, ako, si SPO4 Boy Pabo at isang RRA o Rebel Returnee na tinatawag namin na Force Multiplier. Nasahin po kami na bombahin ang Kamamara Muslim Mosque along the Diversion Road ng Davao City. Binomba po namin ang Kamamara Mosque gamit ang granada. Yung grupo ni Edgar, sa ibang sulok sila ng Davao City. And then po, the following day, nag-announce po si former Senator Nini Pimentel na merong anarchy sa Davao City. And then dahil po doon, nagbigay sa amin ng instruction ang task group commander namin na si dating Major Makasait na to stop the bombing operation. Baka magkaroon ng isang Senate inquiry. And then for several days, binigyan kami ni Major Makasait ng 200,000 pesos. Ang sabi niya, meron pinadala si Mayor Rudy na 300. Sa amin ang 200,000, sa kanya ang 100,000. Dito po, patutunayan ko na totoo ang sinasabi ni Edgar Matubato. May isa pang incident. Ito po ay paggawa namin na pagmasakir sa isang buong pamilya na taga General Santos City. Ang nangyari po ay ganito. Merong kaso sa Davao City noon, way back 20 plus years ago. Merong kinidnap na isang Mrs. Abaca sa Davao City. Kami po ang naatasan ni Mayor Rody Duterte personal na to conduct an investigation and hot pursuit operation sa mga suspect. Nagbuo po ng isang team si Major Makasait. SPO4 Dick Loribel at team leader namin, si SPO4 Binlaod, SPO4 Boy Pabo, SPO3 Jerry Baguhin, SPO3 Teodoro Pagidopon, and myself. Nalibot namin ang sulok ng South and North Cotabato. Pero hindi namin nasolve ang kaso. Na-release si Mrs. Abaca, kung hindi ako nagkamali, for several months. And then, for more than a month, for several months, nakatanggap si SPO4 Dick Loribel ng isang A1 information galing sa kanyang kaklase na isa ding pulis. Kaklase niya sa police schooling na taga General Santos City Police Office. Ito po ay si Inspector Patayan. Ang information na natanggap niya na alam ni Inspector Patayan kung sino ang financier, sino ang responsable at sino ang mastermind pag-kidnap kay Mrs. Abaca. Personal po ang nirelate namin kay Mayor Rody Duterte ang natanggap na information ni SPO4 Dick Loribel. At instruction ni Mayor Duterte, ipalo up sa Jinsan, kausapin ang source of information.
And agad-agad po, pinuntahan namin sa General Santos City at doon na-meet ko personal ng grupo namin si Inspector Patayan, malapit sa City Hall ng General Santos City. At dito, nirelate lahat ni Inspector Patayan ang sinasabi niyang A1 information. Kung hindi ako nagkamali, pagbalik namin sa Davao City, dala namin si Inspector Patayan para personally i-relate niya kay Mayor Rody Duterte ang kanyang natanggap na impormasyon. At sa Davao City po, personal na nakausap ni Inspector Patayan, kami, si Mayor Duterte at si Major Magasahit. And after that, nagawa po ng operational plan si Major Magasahit. As per approval ni Mayor Duterte, nag-order siya. Napuntahan namin ang lugar at yung sinasabi ni Inspector Patayan na mastermind o possible financier ng pagkidnap kay Mrs. Abaca, na tawagin ko na lang pong siya po si Mr. Patasaha. Kung hindi ako nagkamali.